records. Kasi nakuha na nila lahat sa AMLAC. Maski walang legal na basihan dahil malinaw na malinaw doon sa AMLAC law na kinakailangan ng pagpayag ng Court of Appeals, kinuha pa rin nila, no? Nalabag na nga doon sa batas at labag sa saligang batas. Pero ngayon, kinakailangan sila pa rin ang magprueba ngayon na kung ano man ang pumasok na pera dito sa mga bank accounts ni Attorney Carpio at ni Sara Duterte ay galing sa pagnanakaw. At ang sa akin, paano mo naman mapapatunayan yan pagdating sa bank accounts ni Attorney Carpio at ng kanyang law office? Samantalang alam naman natin na naghahanap buhay bilang isang abogado yung kanyang asawa. So sa akin, it's all part of a fishing expedition. Nagdadasal sila somewhere along the way na may matitisod silang ebidensya na kahit papano masusuportahan ng kanilang mga paratang. Pero gaya na aking sinabi, malinaw naman sa mata ng publiko. Dahil hindi nakikita ang buhay ng marangya, PBP Sara, unang-una nakakatawa yung sinabi niya na hindi fruit of the poison tree kasi nakalap na nila. Hello? Kaya nga fruit of the poison tree yan, nakalap mo yan sa Kamara de Representante na hindi dapat nailabas. Kayo po ba ay sumasang-ayon, pumapabor sa naging desisyon po ng impeachment court doon sa mga nais ng prosekusyon na ipasumpina ng mga records kay Vice President Sara Duterte et al.? Well, sabihin na lang natin, hindi na ako nasurpresa sa botong yan dahil talagang inaasahan naman natin ang boto ng mga senator judges dahil ang impeachment ay pagkahalo ng politika at ng batas ay magiging sang-ayon din dun sa dibisyon ng Senado sa panig ng mayorya at minorya. No? At nakita natin ang pagbubukas ng bank accounts at mga tax records, ang naging desisyon nga ay sang-ayon din sa mayoryang composition ng Senado. Pero nakakalungkot kasi nung taong bayan naman ay binigyan ng bisa ang ating saligang batas, umaasa tayo no, sa mga impeachment trials, maisasantabi ng mga senator judges ang kanilang mga politikal na mga pananaw at boboto sang-ayon sa batas at sa ating saligang batas. Sa akin, mali yung desisyon na yan dahil nakasaad sa ating saligang batas at hindi lang sa ordinaryong batas na may karapatan na maging secure ang ating taong bayan sa kanilang mga papeles kasama na ang mga bank records. No? At ang naging desisyon ngayon ay buksan ang kabuuan ng bank records na mag-asawang Sara at Amans Carpio maski ang burden of proof na merong ginawang kasalanan si Inday Sara Duterte ay nasa prosekusyon at dapat sana ang nabuksan ng mga records ay yung mga ebidensya na alam nilang magpapatunay sa kanilang mga paratang. Na alam naman natin ay hindi nangyari dahil ang bubuksan nila ay kabuuan ng tax records ng mag-asawang Carpio and Inday Sara Duterte. So sa akin, malungkot yan. No? Bagamat pagdating doon sa mga tax records, yan ay nagsupina lang sila, pero kung actually masasa at publiko yung mga tax filings ni VP Sara, yan ay nakasalalay pa rin sa pag-aproba ng presidente, pero sa puntong ito, walang kaduda-duda, magbibigay ng approval ang presidente para mabuksan ang mga tax filings na yan. Opo, meron pong pahayag din si Escudero na yung issuance daw ng subpoena ay for merely preliminary and procedural and does not authorize the disclosure of tax record into evidence. Attorney. Yun nga po, dinistinguish niya yung bank records at saka yung tax records. Kasi yung tax records talaga nakasabi ro na hindi po pwede na isa publiko na walang approval ng presidente at naging patakaran na nga dun sa naunang impeachment trial ni dating Chief Justice Corona na talagang pumayag ang presidente. So without the presidential approval, baka hindi rin maisa sa publiko ang tax filings gaya na nangyari nga no, sa Kamara de Representante, hindi naman nabuksan yan. Pero sa akin, mali pa rin yung desisyon na 20 years of bank records ang pinapasupina, gayong dapat, bago sila nagsampa ng impeachment complaint sa Senado, alam na nila yung ebidensya nila magpapatunay na nangurakot nga si VP Sara. Tinatanggap ko na ang bank deposit ay isang paraan para mapatunayan yan. Pero dahil hindi nga sila sigurado kung anong record sa magpapatunayan, yan ay naging paglabag dun sa karapatan to be secure in their papers kasi nga ang lumalabas
maghahanap pa sila ng bank details para mapatunayan yung kanilang sinasabing pangungurakot ni BP Sara na mali dahil yan ay malinaw na phishing expedition. Opo, mayroon pa bang remedy ang depensa ukol dito, attorney? Sa tingin mo, kung lalapit sila sa Korte Suprema, maaari pa ba yun? At kung mapagbigyan ang desisyon nila, may silbi pa ba ito? Ongoing na rin itong impeachment trial? Mukhang sigurado ako nadudulog sa katas-taasang hukuman ang kampo ni Vice President kasi hiningi na nga ni Attorney Sison yung certified true copy ng desisyon ng impeachment court na isang requirement kung ikaw ay magsasampa ng petition for certiorari. At kanina rin sa pagdebate ng mga abogado, lumabas naman talaga na kabahagi ng desisyon ng Korte Suprema dito sa bagong kaso ng Duterte versus House of Representatives na lahat ng aspetong legal sa pagdinig ng impeachment ay po pwedeng madesisyonan ng hukuman, no? Bukod na lang doon sa desisyon kung nagkasala o hindi ang isang impeachable officer. Kaya walang kaduda-duda na sa ilalim ng desisyon ng Francisco versus House of Representatives at saka ng Duterte versus House of Representatives, meron talagang obligasyon at hindi lang kapangyarihan ang Korte Suprema na repasuhin kung tama ba o mali ang gawa ng kahit sinong sangay ng gobyerno kung merong grave abuse of discretion or paglabag sa saligang batas at mga umiiral na mga batas. Yung mga bangko po ba, yung mga itong mga entity na pinapasupina nga kung saan magagaling yung records, meron ba, obligado na ba talaga sila na mag-comply dito? Wala na rin silang kumbaga parang sarili nilang pagkaintindi sa legal or dahil impeachment court, korte ito, obligado sila na mag-submit talaga? Obligado na po kasi yan ang ibig sabihin ng supina. Kapag sila ay tumutol, pwede silang ma-cite in contempt. Pero dahil ang mga records na hinihingi ay for a period of 20 years, asahan natin na talagang hindi lang boxes yan. Cabinet full of bank records ang ilalabas nila at ang hindi ko maintindihan, paano ngayon susuriin yan ng prosecution team given the limited time, no? Ibig sabihin, ngayon pa lang sila kakalap ng ebidensya at hindi ko alam kung nakakita ka na ng bank records. Pero nung minsan humingi ako ng aking bank records sa isang bangko for a time frame of 1 year, naku po, talaga naman pong hindi lang isang dangkal na records na printout ang ibinigay sa akin, kundi isang kahon, no? So this is a 20-year period. So inaasahan po natin siguro mga 4 na filing cabinets worth of printout yan sa kada bangko ang isusumite sa Senado. So good luck sa prosecution team sa kanilang phishing expedition. Opo, doon po sa pagtatanong kanina ni Senator Pia Cayetano po, na napagdebatehan or nagbigay ng magkaibang argumento po ang dalawang panig kaugnay doon sa search warrant at yung subpoena. Kasi may isang yung Stonehill ata yun versus Jokno po, attorney. Ano pong masasabi niyo naman dito dahil sinabi ng depensa na halos magkapareha lang ito. Doon naman sa isa, hindi magkapareho ang search warrant doon sa subpoena. Well, tama po na linabas ni Senator Pia Cayetano. Ako ngayon nagtataka bakit ngayon nga lang lumabas itong kasong ito. Because that is a leading case na maski meron kang karapatan na kumalap ng ebidensya, kinakailangan, dahil yung karapatan ng tao to be secure in their papers, dapat sabihin mo talaga kung alin sa mga dokumentong hinihingi mo ang magpapatunay sa iyong paratang. At yung kaso kasi yun, natalo yung ama nitong si Chel Jokno at sinabi na yung warrant na kinuha niya sa hukuman ay general warrant lamang. Ang palusot naman ni Jokno na anak, bagamat nagkamali na ang tatay niya, gusto niya maulit ang pagkakamali muli, ay iba daw ang warrant sa supina. Sa aking pananaw bilang isang abogado, walang pagkakaiba yan kasi pareho silang compulsory process. Hindi po pwedeng palagan. Ang diferensya lamang sa warrant, meron ng kasong nakabinbin para kumalap ng ebidensya sa matang supina, pwede po yung ma-cover ang mga transaksyon na wala pang kaso at in the process of build-up. Kaya nga ang sinasabi, kaya sila humihingi ng supina na compulsory process para sila ay magkaroon ng kaso laban kay BP Sara na mali. Dahil talaga naman pong sa mulat-mula, kung walang ebidensya na may ginawang impeachable offense si VP Sara, hindi dapat nakarating sa Senado ang kasong ito.
Opo, doon po sa AMLAC records, kung di ako nagkakamali, di po ba naibigay na yun during sa nasa House Committee itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara? Pwede pa rin yung ulitin at ito rin yung kini-question na mali yung agad-agad na pagpapalabas ng AMLAC ukol po dito, kaya nga na nabuksan yung Stonehill versus Jokno na issue kanina ni Senator Pia Cayetano, attorney. Tama po yan kasi dun sa Stonehill versus Jokno, ang decision din ng hukuman dahil ang mga nakalap na ebidensya ay sa bisa lamang ng isang general warrant na lumalabag sa karapatang pantao sa Bill of Rights ni Harry Stonehill, hindi po pwede tanggapin bilang ebidensya yung mga nakalap na ebidensya. Sa akin, walang pagkakaibang nangyari dito sa mga bank records na pinuroduce ng mga bangko sa Kamara de Representante. Ang issue ngayon, bagamat inuulit yung proseso na pag-issue ng supina, minsan nang napakita yan at dahil minsan yan napakita na labag sa karapatan ng mamamayan, hindi dapat magamit for any proceedings. No? So kaya nga humingi sila ng pangalawang supina. Pero sa akin, yung desisyon sa Stonehill versus Jokto na fruit of the poison tree ay hindi po pwedeng gamitin, yan po ay dapat i-apply sa kasong ito at yung mga bank records na nauna nang napresenta sa Kamara de Representante na labag sa karapatan ng mamamayan ay hindi dapat tanggapin bilang ebidensya ng hukuman. Pero inaamin ko naman na yung pagdating dun sa admissibility, yung pag-offer ng mga dokumentong ito, hindi pa itong panahon dahil sa formal offer of evidence dapat ilabas yan. Opo. Attorney, magandang gabi po. Si Jade po ito. Ngayon nga ay pinagbigyan na ng Senate Impeachment Court itong hiling ng prosecution nga isubpoena yung mga records, financial records. Sa tingin po ninyo ay kaya naman pong, dapat bang mangamba, matakot ang Vice Presidente? Well, ako po'y naniniwala na wala pong itinatago si VP Sara. Dahil kung meron naman po yan tinatago, lalabas at lalabas naman yan sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang katotohanan yan, bagamat binabato nila ng putik si VP Sara, ang latest survey, siya pa lang din ang tanging pinagkakatiwalaan ng mga tao, kasama na kung ikukumpira doon sa hanay na naglilitis sa kanya na walang tiwala ang taong bayan. No? So sa akin, kung talagang kurakot si Inday Sara, nakikita natin the fruits of the crime. Pero sa buhay ni Inday Sara naman, nakikita nyo, no? Dito nga, bagamat siya bumibisita regular dito sa tatay niya sa Dahig, nagbubus. Wala naman yung mga limousine, wala yung mga mararangyang mga hotel na tinitiran. Yung mga murang hotel nga lang ang tinitiran niya, Airbnb pa nga. So nasan nga ang prutas ng pagnanakaw kung meron man? Kaya nga ako, bagamat nalabag ang kanyang karapatan na sa aking palagay ay po pwede naman pong mabaliwala ng katas-taasang hukuman, maski mabuksan yan, wala pa rin sila makukuhang ebidensya at sampal sa kanilang mga muka pagdating dun sa punto na mabuksan ang mga records, wala pa rin ebidensya ng pagnanakaw. Kaya sinasabi ng prosecution kanina ni Attorney Chel Jokno, hindi fishing expedition dahil meron silang nakuha nga pinagbasihan, may sapat silang basihan. Yung una nga nilang nakuhang mga ebidensya o itong mga dokumento mula sa AMLC doon sa kanilang pagdinig doon sa Kamara Attorney. Dahil nakita daw nila na bilyon-bilyong piso ang dumaan sa account ni VP Sara. Yun ho ba ay ibig sabihin pag dumaan, pwede ho ba ninyong maipaliwanag yun, Attorney? Kasi marami po ang confused po. Kasi pag dumaan, ibig sabihin ba niyan, nakakaduda na at illegal na yung tingin doon sa account ng VP Sara? Una-una nakakatawa yung sinabi niya na hindi fruit of the poison tree kasi nakalap na nila. Hello? Kaya nga fruit of the poison tree yan, nakalap mo yan sa Kamara de Representante na hindi dapat na ilabas. Kaya nga ang linalabas ni Pia Cayetano, that is already fruit of the poison tree, hindi na dapat tanggapin ng Senate Court, ni hindi na dapat isupina dahil yan ay covered na by an absolute prohibition. Dahil pag linabag mo yung right of the people to be secure in their papers, hindi na po pwedeng gamitin yan bilang ebidensya sa kahit anong proceedings kasama ng impeachment court. Pero sa tanong mo, hindi naman ibig sabihin na palibasa may mga pumasok na pera na yan ay ninakaw na. Unang-una, no? Ang asawa naman ni VP Sara, hindi naging kawani ng gobyerno.
So posible talaga na may mga kita siya bilang isang abogado na hindi naman galing sa yaman, nakaw, no? Ang pinag-uusapan lamang ay kung meron bang kinurakot nga si BP Sara habang siya ay Vice President. Kaya marami nagtataka ngayon bakit pati yung mga bank records na hindi pa siya Vice President ay binubuksan, no? Patunay lamang na walang ibhawak itong prosekusyon at pilit na naghahanap hanggang ngayon. Pero yung pagpasok ng pera, walang pinapatunayan yan other than may pumasok na pera. Pero ang issue, yung pera pumasok ba, ninakaw ba yan o hindi, hindi yan mapapatunayan sa pamamagitan ng mga bank deposits. Dapat bang isa publiko, ipakita sa publiko, attorney, yung pag isa-isa, pag bubusisi doon sa mga accounts na ito para, kasi ang ginagawa kasi, ang gusto kasi mangyari ng prosekusyon, i-connect nila yung nauna nilang nakuhang ebidensya dito sa iba pang mga records na tulad ng bank at tax records ng Vice Presidente. Pwede bang ganon? Well, una-una, ang hindi na lang nila nakuha talaga ay yung tax records. Kasi nakuha na nila lahat sa AMLAC. Maski walang legal na basihan dahil malinaw na malinaw doon sa AMLAC law na kinakailangan ng pagpayag ng Court of Appeals, kinuha pa rin nila, no? Nalabag na nga doon sa batas at labag sa saligang batas. Pero ngayon, kinakailangan sila pa rin ang magprueba ngayon na kung ano man ang pumasok na pera dito sa mga bank accounts ni Attorney Carpio at ni Sara Duterte ay galing sa pagnanakaw. At ang sa akin, paano mo naman mapapatunayan yan pagdating sa bank accounts ni Attorney Carpio at ng kanyang law office? Samantalang alam naman natin na naghahanap buhay bilang isang abogado yung kanyang asawa. So sa akin, it's all part of a fishing expedition. Nagdadasal sila somewhere along the way na may matitisod silang ebidensya na kahit papano masusuportahan ng kanilang mga paratang, pero gaya na aking sinabi, malinaw naman sa mata ng publiko. Dahil hindi nakikita ang buhay ng marangya, PBP Sara,